Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Ito yung isang DDS creator na kung saan ito yung pagkaintindi niya o pag-unawa sa anti-dynasty bill. At ito daw ang alas ng administrasyon para hindi daw makatakbo si Vice President Sara Duterte. Alam mo ate, kahit kapwa mo DDS at kung mapanood dyan ni Sara Duterte, matatawa ho sa iyong pagkakaintindi sa anti-dynasty bill. O ito ho mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin bago ho ako magtuloy-tuloy. Pag-usapan natin ngayon itong anti-dynasty law. Anong epekto nito sa mga Duterte? Kapag may pasa ito, bago ang Certificate of Candidacy filing sa October 2027, hindi magiging presidente si Bebe Sara. Hindi siya pwedeng tatakbo. Maliban na lang kung meron siyang i-endorso na malakas na mga kaalyado ng Duterte na maaring tatakbo sa 2028. Kaya nga todo effort itong administrasyon ngayon sa pagsira sa mga malakas na kaalyado ng Duterte. Kaya gusto nilang maipasa agad ang anti-dynasty law para hindi si BP Sara magiging presidente sa 2028. Bakit takot sila na magiging presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028? Dahil alam nila na marami silang maling ginawa. Mali ang ginawa nila, illegal ang pagpadala nila sa matanda sa Hague. Illegal ang GAA Budget 2025. Maliban doon, marami pa. Hahabulin sila ni Sara Duterte kapag maging presidente ito. Kaya sumasang-ayon ang presidente sa anti-dynasty law dahil alam niya na hindi pa pwedeng tatakbo si Sandro Marcos sa 2028 dahil underage. Maaari tatakbo si Sandro Marcos 2034. Kaya sa takot na matalo sila sa 2028, kaya pilit at minamadali ang pagpasa ng anti-dynasty law. Dahil ito yung alas nila ngayon para lang hindi magiging presidente si Vice President sa 2028. Na kung tutuusin, kung titingnan natin ang history ng taga-ibang bansa, mayayaman, maunlad ang mga bansang political dynasty katulad ng Saudi Arabia, Dubai, United Kingdom, China, Japan, South Korea, mga bansang political dynasty pero mauunlad. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping. Napakinggan na ho natin si ate girl. O ano mga DDS, pati kayo nabuang sa pag-intindi ni ate sa kanya sa anti-dynasty bill, ano? Ano ba yan, ate girl? Mga DDS, ano ba yan? Payuhan nyo nga itong inyong creator. Ano ba yan? Ano ang sabi niya? Itong anti-dynasty bill daw, ito yung alas ng administrasyon para hindi daw makatakbo si Sara sa 2028 or bago mag-file ng candidacy sa October 2027. Ito daw ang magiging alas na gusto agad ipasa ng administrasyon. Nako ate girl. Alam mo ate girl, eto ha. Halimbawa man kapag may pasa ang nasabing anti-dynasty bill, ano ba ang pinagbabawal dyan? Bawal ang first degree, second degree, third degree, etc. Diba? Pero pwede po tumakbo si Sara. Pwede po siyang tumakbo basta siya lang ang tumakbo sa 2028. If ever, kung maipasa ang anti-dynasty bill. Diba? Ngayon, eto naman. Halimbawa, next year, may maghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kung ma-impeach talaga siya ng tuluyan, yan, hindi na talaga siya pwedeng tumakbo any position. Yan talaga ay tapos na ang karir niya sa buhay politika kapag ma-impeach po siya. Di ba?
Pero kung hindi siya ma-impeach at maipasa ang anti-dynasty bill, pwede po siyang tumakbo kahit saang posisyon o presidente o senador, pwede po siyang tumakbo. Basta, nag-iisa lang siya once na maipasa ang anti-dynasty bill. Hindi lang siya pwedeng tumakbo kung siya ay tuluyan na ma-impeach talaga. Yan po ate ha. O, dyan sa sinasabi mo, sa mga bansa na nababanggit mo na maunlad kahit anti-dynasty bill. Kasi iba po yun ate. Kumbaga sila ay may delikadesa sa isa't isa. Granting na totoo ang sinasabi mo na mga anti-dynasty na mga bansa na binanggit mo ay sinasabi mo na maunlad. Kasi sila ate may kahihiyan. 'Di ba? May kahihiyan. Eh dito kasi kahit pinapanawagan lang na mag-resign, diyan yang iniidolo mo, 'di ba? Na-impeach na 'yan. 'Di ba? Kaso lang hanggang ngayon naka-archive pa rin. Siya talaga kung may kahihiyan ho siya sa taong bayan, kung may delikadesa, talagang kusa na ho siya magre-resign. Sa ibang bansa kasi iba. Kapag kapag kasi nasasangkot ka sa pundo ng bayan, mapatunayan ka, hindi ka pa man mapatunayan, kusa na ho sila magre-resign. Kasi nga, may kahihiyan ho sila. Kumbaga, kahihiyan ho nila yun sa kanilang pamilya. Dito kasi sa Pilipinas, hindi uso yan, pakapalan ng mukha. 'Di ba? Si Sara, talagang ka-impeach yan. Yan ang talaga ang totoong bagay na mag-resign si Vice President Sara Duterte. Dito kay Mr. President Bongbong Marcos, puro lang haka-haka eh. Wala pang ebidensya. 'Di ba? Wala pang ebidensya. Tulad ng mga sinasabi ng mga ilan sa mga supporters nyo na ito, ganito, ganyan. Wala pang ebidensya. Kaya si Mr. President Bongbong Marcos, talagang hindi pwede mag-resign yan. 'Di ba? Si Sara, talagang pwede na siya mag-resign. Kasi kung hindi na-archive ang usapin sa impeachment, doon na sana ang chance ng mga prosecutor para mag-present ng kanilang mga ebidensya. 'Di ba? Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!